Gandang araw mga kapuso, narito po ang mga kaka-stress na ganap dito lamang po sa Apoy sa Dugo. Sobrang naalarma nga po si Vanessa dahil nga sa pagtakas ni Kiara dito sa mental facilities at nagsama pa siya ng mga baliw na mga alipores mga kapuso. Kung kaya't naghanda nga sila. Imbes na papunta na sana sila sa Australia dahil pumayag na si Vanessa, ngunit nakatakas naman ang kanyang kapatid o ang kanyang itinuring na kapatid noon na nagpapanggap na si Angel, at alam niyang babalik ito sa kanilang bahay upang maghiganti mga kapuso. At ito namang baliw na si Kiara ay pinagsabihan na niya ang kanyang mga kasamahan na papatayin daw nila ang mga masasamang tao, at ito nga ay ang pamilya ni Vanessa mga kapuso. Sumugod nga sila dito sa village na kung saan nandun ang bahay ni Vanessa, at agad na pinintirya nila ang bahay ng mga Padilla mga kapuso. Takot na takot nga si Mikay dahil sa pangyayaring ito. Ang mga kasamahan niya ay unti-unti namang tinatakot ang mga katulong. At ito namang si Marco ay ang kanyang kasagupan naman ngayon ay ang lalaki na boyfriend ng isang baliw na nakasama ni Vanessa ni Kiara dito sa mental hospital, at sila nga ang naglaban-laban. Ang bagal namang dumating ang mga pulis, no mga kapuso, pero syempre ganito talaga ang teleserye. Matatapos na ang labanan, saka lang responde ang mga pulis. Mga kapuso, talagang sukdulan na ang kasamaan nitong si Kiara, at lahat gagawin niya para sa ganun ay maubos ang mga mahal ni Vanessa sa buhay. Hindi naman iniiwan ni Vanessa si Mikay dahil natatakot ito na makuha muli ni Kiara itong si Mikay. Pero dahil nga nararamdaman pa ni Mikay na mabuting tao, o dahil nga nalason na ni Kiara ang isipan ni Mikay, baka kung sasabihin ni Kiara na sasama ito sa kanya ay mas piliin niya si Kiara, no mga kapuso, kahit na nandoon si Vanessa na kanyang ina. Mga kapuso, ang akala natin talaga ay magtatapos na ito ng makulong o mahuli si Kiara at mapunta sa mental facilities, ngunit hahaba pa pala. Pakatutukan po natin lagi ang bawat eksena dito lamang po sa Apoy sa Dugo. Maraming salamat. Bye-bye.